sumagot. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan niyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Ininadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa cooperative pledge. The cooperative pledge. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry, I will value. Cooperative affairs, I will attend. Responsibilities, I will show. The cooperative philosophy, I will live. One vision, one belief, one feeling in cooperativism. My life I pledge, so help me God. Ayan, maaari na po magsiupo ang lahat. Ayan, again po, good morning and welcome po sa ating scented candle making workshop. Ako nga po pala si Larissa Farsario, ang SMEC Training Associate. Ang lagi po nagpapaalala sa inyo kung kailan po ang ating training. Ano po, pasave na lang po ng ating cellphone number para sa susunod. Alam niyo na si SMEC po yung natawag sa atin. Ayan, so para po formal na umpisahan ang ating workshop ngayong araw, tinatawagan ko po sa unahan ang aming pong manager, Ma'am Princess Ralio. Good morning, mga kamay-aring negosyante. Morning. Hindi ko marinig, good morning. Good morning. Ayun, kaperahan yun pag ganun kalakas. Ayan. So, ngayon po, sobrang tuwa namin, no, dito sa ating kooperatiba na madami-dami nang dumating. Pero kulang pa po ata tayo. We're almost 40 packs na members na gagawa ng candle making na to, no. So, naway maging way po, no, maging daan po itong livelihood training na to sa bagong oportunidad na pwedeng pagkakitaan natin. Kasi hindi lang po siya typical na kandila, kundi scented, mabango. Marami tayong pwedeng gawin, like yung mga flowers na mode na pwedeng gawin nila. So, iba't ibang mga innovative na ideas na pwede natin gawin sa kandilang ito. And of course, ating may-aring negosyante, Sir Ralph, na magtuturo sa atin. Sir, maraming salamat po, no, sa pag-share ng inyong knowledge and skills. And of course, your testimonies as a kamay-ari ni Simbayan. So, ayan po na masimulan natin ngayon ito at magtuloy-tuloy at makaisip kayo ng mga panibagong designs about sa mga scented candles. So, yun lang po. Maraming salamat po, mga kamay-ari. Ayan, thank you po, Ma'am Tess. So, hindi na natin papatagalin pa. Ipapakilala ko na po sa inyo. Baka hindi nyo pa po kilala.
An HR professional with 12 years of experience in recruitment, learning and development, and overall HR operations. Owner and founder of Essentially Yours Rafael, a local self-care brand dedicated to promoting rest, mindfulness, and emotional well-being through handcrafted aromatherapy products such as essential oil, roller blends, room and linen spray, and scented candles. So please welcome po Sir Rafi Tayaba. Ayan, hello, good morning po everyone! Ayan, parang mahina daw po talaga, no? Pag unang beses talaga, no? Good morning po everyone, magandang umaga kamay-ari! Good morning! Ayan, parang mga hindi pa nagkape, no? Mamaya gagawa po tayo ng kape, no? So welcome, maraming salamat po sa pag-attend ng Scented Candle Workshop. So, kumbaga, sabi nga ng mga Gen Z, welcome to Scented Candle Era. Ayan, dahil itong gagawin natin Scented Candle or kandila ay hindi lang po basta kandila. Kandila po na ginagamit po natin pang healing ng mga inner child, wow, pang-relax, mga ganun po. Sino po ba yung gusto ng mga mababangong bagay? Lahat po, di ba? Wala naman pong nagsabi sa inyo na gusto ng mabaho. Sino pong may gusto ng mabaho? Wala, di ba? Ayan. So kaya, once again, welcome to Scented Candle Era. So my name is Rafi. So siguro magpapakilala po muna ako. Sino po ba si Rafi? Sino po ba hindi na ba nakakilala sa akin? Opo. So magpapakilala po ako ngayon. No? Kunyari po, yung iba po nakakakilala sa akin, first time lang po ako nakilala. Opo, no? Ayan. So, mali magkukwento lang po muna ako ng medyo talambuhin ko, no? Hanggang alas 12 naman po tayo dito mga princess, no? So, okay lang po ba mag-extend? Joke lang po. So, yan. So, bali sino ba si Raf? So, ako po si Rafi. Ako po ay tinatawag din ng Raf or Raf. R-A-F or R-A-P-H. So, sa Facebook po, ako po si Raf Tayaba. Pwede nyo rin po akong search doon. Pwede nyo rin pong i-search Essentially Yours Rafael. So, kadugtong po yun ang pangalan ko. Pero, hindi naman po ako si Rafael doon sa Essentially Yours Rafael. Mamaya ikukwento ko po sa inyo kung sino si Rafael. Pero, ako po si Raf, no? Ako po ay panganay sa 3 magkakapatid. Ayan po yung aking mga kapatid. Medyo maitim lang po ako dyan sa grand picture pero hindi naman po halata sa personal. Ayan. Na-edit lang po. So, panganay po ako sa 3 magkakapatid. Ayan. Ang nanay ko po ay isang negosyante din po. Ayan. Kamay-ari din po ang isa sa mga kapatid ko at ang nanay at tatay ko ay kamay-ari din po. So, ang tatay ko rin po ay kamay-ari at ang nanay ko rin po ay kamay-ari na negosyante. So, ang business po talaga namin ay nagtitinda po kami ng gulay doon sa tapat po ng bahay namin. So, yun po yung nagpaaral sa amin. Yun po yung bumuhay sa amin. Kaya, nangyari po ito, graduation picture na to. Ayan. So, laking pasasalamat ko po sa mga magulang ko dahil nadala po nila ako dito. Ayan. Pero, ano daw po ba ako sa ngayon? So, ako po ngayon ay isang HR na sumasideline po bilang nagtitinda po ng kandila. Ayan. So, kumbaga, HR po sa umaga, taga-kandila po sa gabi. Ayan. So, kumbaga, si Annie Batumbakal naglalampasa sa umaga. So, gabi-gabi naman ay nagkakandila po ako. Ayan. So, ako po ay isang HR, no, sa isang kumpanya na nasa Ortigas na sabihin na natin may liwanag. Alam niyo na po yun. So, yun. So, ako po yung nag-handle ng recruitment sa 3 business unit po. So, may kinalaman po sa mga utility services, utility attachment, at sa mga shared services po na mga proseso dun sa kumpanyang pinagpapasukan ko. So, in short, nasa engineering and construction industry po ako ngayon. So, ngayon po ay sumasideline din po ako bilang isang Essentially Yours Rafael. So, ang Essentially Yours Rafael ang binibenta po namin, ang nagbibenta po kami ng mga self-care products or yung mga aromatherapy products, yung mga bababangong products, kagaya po ng mga essential oil. Ayan po, ito po usually yung mga nakikita nyo, ayan po yung mga dinidisplay ko po sa bazaar tuwing GA. Ayan, may mga essential oil po, may room and linen spray, and then may mga kandila po. Ayan, yung mga yan po ay hindi lang po basta produkto ng Essentially Yours. Kasi ang Essentially Yours po ay nabuo kailan? Kailan po nabuo ang mga negosyo nyo? Sino po dito pala may negosyo? Lahat. Negosyo. Lahat po. Kailan po nabuo usually lahat ng mga negosyo natin?
Pandemic. Isa rin po ako sa mga pandemic baby. No, sabi nila, dahil hindi natin makontrol ang eksena nung pandemic, gawin natin kung ano yung kaya natin i-control. Nakaka-stress yung buhay. Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Yung iba sa atin po nawala ng trabaho, nawala ng oportunidad sa buhay. Hindi natin alam kung saan tayo kakapit. At doon po nagsimula si Rafael. Bilang paalala po sa lahat, sa atin dito, na kahit ano pa man mangyari sa buhay natin, isang paalala po si Essentially Yours Rafael, na kinakailangan natin magpatuloy, na magpahinga paminsan-minsan kapag napapagod na, at magpatuloy sa lahat ng mga problema na nangyayari sa atin. Doon po nabuo si Essentially Yours Rafael. So yun po ang kwento ng Essentially Yours Rafael. Especially yung mga kandila po, pinangalanan ko po magtiwala, magpatuloy, magpahinga. Yung isa po dyan ay ako naman muna. Siyempre, dapat unahin po natin yung sarili natin. At may isang paalala rin po si Rafael na kung kakayanin pa ba natin, yun po yung send po natin sa kape. Kaya ba? Kaya ba? Ayan. Yung iba naman po dito, yung essential oil naman po, tulong is life, pahinga at yakap. So, syempre sa atin, sa buhay natin, bilang yung iba po sa atin ay wala na talagang yung mayakap, kailangan po natin ang yakap kahit pa paala. Hindi, biro lang po. Ayan. So, bali, doon po nabuo ang Essential Yours Rafael. So, dito po, lumalabas po ako sa mga bazaars. Yan, nandun po. Nung nakaraan po, na bazaar po ng Sibayanan, nandun po rin ako sa market. Yan. Sabi nila, kapag nasa market ka na daw, at pumesto ka na daw, you've made it. Yan. Sino nanood dito ng dog show, diba? Wala ko lang. Share ko lang. Sabi kasi nila doon, kinote nila doon, na kapag nag-market ka na daw, you've made it. Yan. So kaya maraming salamat po sa Sibayanan sa opportunity na yun. Ayan po. Yung ito naman pong naka-display po dito, isa po ito sa mga naka-display no General Assembly po natin. So taon-taon po, 3 beses na pong General Assembly na nakapwesto po tayo doon sa bazaar. So kung nagdadaanan niyo po ako po yun. Opo, bukod po doon sa mga pagkain. Mga pagkain po kasi usually pinipilahan eh. Bali, ini-snap niyo po talaga ako eh. Hindi, joke lang. Pero ngayon, nasa akin din attention niyo. Hindi na po ako magtatampo. Ayan, and then, ito naman po is, naimbitahan po tayo ng Philippine Store na mag-bazaar doon sa nakaka-local bazaar. Sa Robinson's Antipolo naman po. Ayan, sa mall din po yan. So nakakapunta na po tayo ng mga mall. Nakapunta na rin po tayo ng, bukod sa market, nakapunta na rin po tayo ng Glorieta. At ngayon po, bilang tulong po, syempre, sa mga entrepreneur, sabi ko nga, bakit parang ang hirap bumenta ng kandila minsan? In season po kasi yung pagbenta ng kandila eh. Hindi po lagi mabenta. Kung kailan po ba mabenta ang kandila? All Saints. November 1. All Saints. December, pang regalo. Ano pa? Valentine's, di ba ilang buwan lang po? Doon lang po in season yung mga kandila. Sabi ko, anong mangyayari kapag sa mga patay na oras or patay na petsa, di ba? Oo, kung walang bibili ng kandila, magtuturo tayong gumawa ng kandila. Di ba? Kung walang bibili, di lahat na lang tayo gumawa, lahat na lang tayo magbenta, lahat na lang tayo magturo. O di ba? So after nito, lahat na tayo magbibenta, lahat na tayo magtuturo. So, babaguhin na po natin yung pangalan ng SMEC. Candle, ano na po tayo. Hindi, joke lang. Ayan. So, yun po. So, bali saan pa po ba ako lumalabas? Nandito rin po ako sa TikTok. Wow. Pero hindi po ako sumasayaw, Ayan. And then, nasa Facebook din po tayo. Yan, pwede niyo pong i-check ngayon. Baka naman. Pwede niyo pong i-share. Ayan. At ang ating Instagram para sa ating mga Gen Z here. Ayan. So, at Essentially Yours Rafael po yung ating username. Pwede niyo po akong bisitahin po dyan at kamustahin kung kamusta na ba ang buhay-buhay. Ayan. So ngayon, syempre, bilang nagpakilala po ako, sino po ba ang next na magpapakilala? Ayan. Syempre, magpapakilala po ang lahat. So syempre, sasabihin lang po natin ang ating pangalan at kung saan po tayong branch. No, habang naghihintay po doon sa iba nating participants, no? So, gawin din po natin yung activity na to. Bakit ka nag-register dito sa workshop na to? At ano yung amoy na gustong-gusto mo at ayaw mo? Ayan. Gumagano ko ba ito? Ayan. Sino po ang una? Mauuna po. Ayan. Siguro si Ma'am Jolly na lang po. Ayan.
Kasi pinatago niyo yung pangalan ko. naman ako. Ayan. So, pangalan, branch, at bakit ka nag-register, at ano yung amoy na gustong-gusto mo at ayaw? Ako si Yolanda Almero. Siguro naman kilala na ako ng iba na kasama ko dito. Ako nasa branch ako ng Central Bigutan. Nag-register ako dito. Curious lang ako actually. Pero kasi parang gusto ko rin siyang isama dun sa aking business which is Ayan. crochet. Kasi May parang, kalala na ako. parang gusto ko kasi siyang, halimbawa, di ba may lalagyan siya. Parang gusto ko siyang lagyan ng, twist. Kumbaga, para maging presentable yung product namin. Yes, opo. Kasi parang pwede siya pang decorate. Yes, Oo. oo. Opo. Tsaka ang gusto ko kasi dyan, yung mga scent na yung pwede sa yung tawag dito, yung sa mga lamok, di ba? Lamok. May oil sa lamok kasi may mga... Citronella ba? Citronella. Gusto ko yun. Kasi yun yung binili ko sa'yo, sir. Oo. Kasi nga, ubus na nga. Kaya lang wala dito. Oo, wala rin citronella. Tsaka yung ibang mga products. Kasi may nakalagay dun sa mo, sir, mas tulong muna. Di ba may mga ganun Oo. ka? Nakakatuwa nga siya eh. Pahinga muna. Pahinga muna, yung mga ganun. Yeah. Ano ma'am yung yung ayaw mo naman na amoy? Ayaw na amoy. Lamang. Pero minsan natutuwa ako dun sa amoy ng kape. Kape. Pero parang ayaw mo ma'am. Parang ayaw ko siya, pero parang gusto ko siya ganun. Kasi nga parang natitrigger ako uminom ng kape. Ay. Bakit ma'am? Acidic. Kasi, once lang ako uminom ng kape sa umaga. Kasi medyo iba yung pakiramdam ko pagka lagi sa So, thank you very much po, Ma'am Yossi. Ayan. Talagang po natin si Ma'am Yossi. And next po, diba? Ayan, go ma'am. Ayan, good morning po. Ako po pala si Marichu Bulayo from Lower Bikutan Branch. Bakit ako nag-register sa workshop? Una-una, mahilig po talaga ako sa kandila. Since nagkakaroon ako ng income, pumunta ako sa mall, kandila talaga yung nahanap ko. Then, collection ng kandila. Then, yung amoy na gusto ko po yung lavender po. Dahil nakaka-relax po siya. Lalo na pag nagmamassage tayo sa spa, di ba may kandila dyan? Yun yung nakaka-relax talaga pag minamassage ka. Yun ang paborito ko pong kandila. And then, gusto ko pong matuto pa sa mga iba-ibang variety kung paano gumawa ng scented candle. Actually, nakadalo na po ako sa candle making din. Puro parang pangpatay, parang regular kandila lang po siya. Pero na-amaze ako nung makita ko, ay may Pampatay mo talaga. Pero Ibahin mo naman magandahin natin yung term. Funeral. Pang-undas. Pang-contrast pala, opo. Ayun, kaya May sperma, pwede naman, parang mga sperma tayo. Opo. Na-amaze ako nung makita ko ito yung mga setup kasi parang, may bago kaming Yes. na matutunan kung paano gumawa po ng kandila. At saka additional na po yung may scented po. Kasi ngayon, marami na tayong variety ng scented candle. Dati wala talaga, di ba? Yung mga unang kapanahonan natin. Ngayon, bago na po, innovation na po yung ginagawa. Grabe no, parang hindi ko na po tatanong kung anong year. Kasi nabanggit ko yung kapanahonan eh. Ayan. So, Ayun po. Sa ayan, yung naman, wala naman akong, ayaw ko yung sa mga amoy, wala po. Kasi halos lahat ng pag sinabing scented, talagang mabango po yun sa lahat. Depende po sa preference po natin kung anong gustong amoy po yung gusto natin i-inhale sa ating sarili. Okay. Alright po, maraming salamat. Palakpakan po natin si Ma'am. Ayan, siguro this time po, baguhin natin ang mechanics ng game. Siguro wag na tayo dun sa gustong-gustong amoy. Kasi for sure, para-parehas tayo ng mga gustong amoy, no? Ano na lang po yung ayaw yung amoy? Yan. So, tanggalin na po natin yung gustong-gusto. Ayan. Ma'am? Hi, ma'am. Hello, good morning po sa inyo. Ako po si Mary Ann. Pero call me Annie na lang for short. So, I'm from Tuktukan Branch. So, newbie lang po ako dito sa co-op nyo. Ay, welcome. So, amaze ako. Ito pala yung co-op na to. Okay. Well, bakit ako nag-register? Mahilig ako sa candles, lalo na yung mga bigay. Siyempre, ang mahal ang mahal kasi. Totoo. Pero I like the scent kasi. So, lalo na po yung bamboo,
Yan, yung kawugi, yun yung gusto kong amoy. Ayaw ko lavender. Hindi ko alam. Parang siguro parang Ay, ayaw nahihilo ng ako. lavender. Ayaw ko ng lavender. Ma'am, okay mag-aaway So, for me lang po yun. Opo. So, ayun. Kaya kanya-kanya tayo ng preference. No? Opo. Isa pa, kasi ngayon medyo mahirap ang buhay, ang ekonomiya natin. So parang naisip ko, pag natuto ako, malay mo, malay natin, yun. Tama. Di ba po? Yun. Kaya maraming salamat po, Miss Mary Ann. Yan, Miss Maricel naman po. Ay, si Miss Marichu na lang po muna. Maricar pala. Sorry. Good morning po. I'm Marcar Alingo from Branch Central Bicunta. Gusto kong nag-register po ako dahil na-interest talaga ako dito sa candle making dahil noong pa man at talagang gusto ko na wish ko na nga rin po na sana nga magkaroon dito at natuloy na rin po. Last na rin po. Ito po. Yung amoy naman po, wala nang problema sa akin. Basta candle, kahit ano, okay na sa akin. Yun lang po. Thank you. Thank you sa ISMEC. Yes, thank you, Ma'am Maricar. Ayan, Sir Ray. Ayan. Magandang po si Sir Ray. Magandang umaga po sa ating lahat na dumalo sa umagang ito. Ako po si Ray Nato Erosa, taga Branch Water Pan sa may C5. Bakit ako nag-register? Kasi dagdag kaalaman ito. So anything na ma-enhance yung aking knowledge is something na pwede kong ituro o pwede kong pagkakitaan. So malaking factors para sa akin sa tingin ko. Tapos panding kasi ako sa candle kasi minister ako dun sa simbahan eh. Kaya pagka halimbawa ko, palaging gumagamit kami ng candle. Hindi nawawala po yung candle. Palaging pagsapatay. Kahit any event, wedding man yan, may kandila palagi na. So, nakikita ko, baka ma-enhance ko yung aking May hilig po talaga kayo sa kandila. Ay, nakakita niyo po kasi dati. palagi po kami may kandila. So anything kasi ng kandila is light, kumbaga sa kwan. At saka gusto po talaga yung candle kasi lalo na may mga sabi nga nila may health benefits daw po yung aroma. Kaya gusto ko rin po kasi ako po hindi na bumabata. Medyo maraming nang nararamdaman. Paborito ko po yung mga liniment oil, mga ganyan. Pero yung nature na bango. Natural po. Ayaw ko lang, yung medyo masakit sa ulo. Yung bang, mayroong amoy na masakit sa ulo. Meron po. Opo. Ayan. Thank you po, Sir Ray. Maraming salamat po. Palakpakan po natin, Sir Ray. Ayan. Si Maricel naman po. Good morning po, everyone. My name is Maricel Flor. Dito po ako branch sa New Lower Bicunta. Bakit na-register ako sa workshop? Kasi ito yung innovative na nakikita ko kasi scented siguro. Kagaya sabi ni Ma'am, may twist. Kakaiba naman. Kakaiba siya. Yung may scent, karaniwan kasi di ba, pinupunta natin yung mga ano natin, at saka pwede siyang gift. Kasi ako may mag-gift sa mga friends, so dito, pag natuto siguro ako naman dito ako, at least gawa ko. Tsaka pwedeng business to eh, kasi baka dito ko makita or dito yung ano mo na, gusto mo na ano ba yun, gusto mo sa buhay, hinahanap mo yun, baka dito na yun. So ano ang amoy na gusto ko, syempre lahat tayo gusto ng mapango. Ayun, kagaya ni Sir, ni Ma'am, aromatic, so tumatanda na tayo, may kaedad na. Pero ang gusto ko kasi yung mga simpleng amoy lang, hindi masaksak, hindi mga fresh. Mga fresh. And then yung mga bamboo scented, then yung mga simpleng amoy lang. Yung kagaya mga baby colognes, mga ganyan pang baby lang. Baby powder. So ano naman yung amoy na ayaw ko? Syempre ayun pala. Yun na yun. Yun na yun. Ayun. So yan, thank you so much po, ma'am. Ayan. So totoo po yun, no? Kasi ang scented candle po, napakamahal po pag bibigyan sa mall.
So magkano po ba nag-range ang mga scented candles? 500? 1,000, di ba? Ano pong brand yun? Pamparis. Pamparis. Oh. Pamparis. Yun. Ano pong brand yung mga alam yung scented candle? Bath and Body Works, di ba? Ang mamahal po noon, di ba? So kaya, ang nangyari po, gumawa po ako ng sariling kandila. So mas nakakamura po pala kapag ikaw yung gumagawa. So ngayon po, ino-offer na po natin siya sa mga mamimili. Ayan, so yes ma'am, next po. Good morning po. Ako po si Maria Elena B. De Rosa, branch Tuktukan. Bakit ako nag-register sa workshop na candle scented? Nagustuhan ko po ito dahil alam ko na madadagdagan ng aking kaalaman at pwede ko rin ito maidagdag sa aming negosyo. Marami rin pong... Ano po bang business natin ma'am? Pagkakanin po kami. Kakanin, opo. At isa pa po ay maganda ito sa bahay, lalo na yung citronella na scented. Ayaw po ito ng lamok o langa. Sa ngayon po, wala na po tayong citronella dyan ngayon. Pero may iba po tayong mababang. Wala naman akong ayaw sa mga amoy ng candle. Basta lahat ng candle, gusto ko po siya. Yan, maraming salamat po. Yan, palakpakan naman natin. Ayan, siguro po para mabilis lang din po tayo at para, alam ko, excited na po tayo lahat na gumawa ng candle, no? Siguro name na lang po at saka yung ayaw po o gustong amoy. Pili na lang po kayo. Sa akin talaga kinantin. Good morning. Lance Espiritu from Tanyag. Anong ayaw ko? Mabaho. Gusto ko mabaho. Anong mabaho, ma'am? Mabaho, ayaw ko nung parang yung amoy imbornal. Hindi, sa scent ko, yung flower na nakakasunog, ayun ang ayaw. Kaya hindi ako mahilig sa scent ng flower. Kahit sa mga perfume ko, ayaw ko ng flower. Gusto mo yung mga bamboo, natures, or mga basta ayaw ko ng flower. Tapos, nagagawa po ako ng mga giveaways, wedding, ganyan. Kaya lang more on sa plants kasi ako yung mga succulents. Yun ang ginagawa ko mga giveaway. So, dagdag. Ayan. Thank you. Actually, mabenta rin po talaga kapag ipinasok niyo po sa souvenirs yung scented candle. Kasi nauuso na po ngayon yung pagbibigay ng mga souvenirs po na scented candles. Yes, opo. Ayan, yes sir. Hi, good morning sa inyo. Ako po si Danilo Casuro, pang-branch ko sa Tanyag. Bakit ako nag-register sa workshop? Gusto ko kasi matuto na kung paano mga kasi sa mga mall nakukulis ako yung sa amoy niya sir. Opo. Ano po ang business niyo sir? May business ko ba? Sa ngayon po puro coating lang yung pinipin sa opisina. Saka yung sa amoy, coffee lover po kasi ako. Tapos yung mga ayaw ko, wala naman sa mga. Safe po tayo kay Sir Dan. Wala pong ayaw. Ayos na? Hello po. Kilala ko to. Hello po, familiar po. Hello po, good morning po. Ariel May sa Brevenia po. And sa Waterfall branch po. Yung gusto kong amoy, yung mga flower po. Kadalasan sampagita, mga ganun po. Ang ayaw ko naman po, isa totoo lang po, yung mga citrusy. Kasi parang CR po. parang allocated lang po siya dapat sa CR. Ganun. Pag mo kasi siya, pag nasa living room, parang maamoy mo na agad yung CR. Tapos, gusto ko po yung candle kasi yun nga po, Gen Z era, nasaan na po. Parang like, kahit sa cellphone ka or kahit nagbabasa ka ng libro, kailangan may nakasinding scented candle para yung aroma po and ma-set yung mood kapag may ginagawa ko. Actually, kahit minsan, kahit walang amoy yung candle, yung vibe ng ulong liwanag ng kandila parang nakaka-relax po siya pag nasa loob ng bahay. Diba? Tama? Tama. Good morning po, I'm Andrea Bermisa, Junior Recruitment Branch. Ang pinakayaw kong scent ng candle is yung candle.
Chamomile? Ako parang hindi ako lalapit ngayon. Nakaka-chamomile ako. Yes, ma'am. Good morning sa lahat, sa ating lahat. Ayun, first time ko din naman medyo mag-active dito sa simbahan. Though, 2012 pa ako dito register. I'm Vicky, nasa government ako. Wala naman problema sa akin sa amoy ng candle, so okay lang. Okay. Okay lang naman daw. Okay. Ayan, si Ma'am Miss. Good morning po. Good morning, ma'am. I'm Maricel Toscano. Dito ako sa New Lower Bicutan branch. Nung makita ko, sabi ko, yung advertisement ko, ay gusto ko to. Kasi, ang mahal ng candle, na scented candle. Sabi ko, magagamit, hindi ako na lang ang gagawa. Pwede kong ipamigay, gift. Kasi, marami sa akin nagbibigay, pero gusto kong ako naman, yung para yung sariling gawa. So, malay mo, in the future, at medyo, magawa ko rin siya na maging negosyo, if ever, di ba? Ang gusto kong amoy, yung, yung simpleng amoy lang, na hindi masakit sa ilong, katulad ng mga bamboo scent lang, na mga mild lang, yun lang. Ayoko lang nung, na yung parang, pag naamoy ko, yung bumapahinga ako. Yun lang naman. May allergy po ba kayo sa mga... Wala naman. Kaya lang, minsan kasi, pag di ba meron kasing scent na, pag ginamo mo, parang maano sa, na... Gets ko. Oo, tapos yung bumapahinga ka, ayoko na gano'n. Yung iba po kasi talagang malakas talaga magpabango. Oo. Mas pala na yung mild lang. Pero yun kasi nila. Oo. Tama. Thank you. Thank you, Ma'am Maricel. And Miss RC. Hello po, ako si RC from Lower Bicutan. Gusto kong amoy lavender, anything's flowery, pero hate ko yung amoy ng cinnamon. Ay, wow. Kaya ako sumali kasi gusto kong i-recreate yung flower bouquet candle nung ginamit nung demo ko na hindi siya naka-stick siya eh. Naka-mold po sa flower? I think mano-mano siyang ginawa. Wala siya, hindi pa uso kasi nung mold. Ayun na naman po yung kapanahunan. Yung mga kapanahunan. Ang galing naman. Parang talaga siya. Parang kinarve po, no? Naka-carve siya. Kaso nag-close kasi yung co-op ngayon. Sa province pa yun. Kasi ngayon ba, kapusa na ngayon yung molder. Yeah. Tapos i-ready-mold mo na lang siya. Pili na siya ng tipo. Tapos yung scent gusto ko is yung parang yung mga luxury perfume pero nasa candle. Yun yung twist na yung may mga brand po na nasa candle. Mga Joe Malone. Yes. Yun lang. Yeah. Maraming salamat po. Ayan. Doon naman po sa guys at the back. Hi, good morning po ka. Sa mga bala. Ma'am, ikaw po. Hello, good morning. Ako si Marica Reyes from Reyes po kasi last name. From Waterfun branch. So, yung reason ko kung ba't ako nag-register is, una, para makatipid. Kasi sobrang mahal talaga ng scented candles na ginagamit namin sa massage spa. Kasi, syempre, pagpasok ng client, isa na yun eh. Market mo na yun na mabango yung massage clinic mo. Then, ang pinaka gusto kong amoy is peppermint. Kasi sobrang relaxing. And ang ayaw ko is, kung pipili ng ayaw lemon, kasi parang nahihilo nga ako. Lalo pag naamoy ko minsan sa mga kotse or parang feeling ko nasa loob ako ng kulog na CR na may lemon na So yun po. Ayan, maraming salamat po. No? So, nakaka-GNC po siguro kayo kasi ka-level kayo na ayaw din ng citrusy. Yeah. Ayan, kasi di ba parang yung mga lemon, yung parang amoy taxi, gano'n ba? Yan, gano'n. Alam mo kung ano yung mga normal na amoy ng no? Pero ngayon, iba-iba na po. May iba-iba na. Minsan, coffee naman po. Yan, may nasakyan po ako na grab, parang coffee naman yung amoy niya. Parang
Oo. Yung marine squash, oo, na tinatawag nila. Yun yung po yung common na amoy ng taxi. Ayan po, yes ma'am. Good morning po, ito na po talaga. Take two. Take two. Ako nga po pala si Maricel Rascal po. Ikatlong Maricel po sa room na to. And yung pinakaayaw ko pong amoy is kagaya din po nila ate, yung medyo nakakahilo pag naamoy ko yung mga lemon tsaka yung citronella po talaga. Tapos, kaya ako nag-join dito kasi ang unang purpose ko po talaga is magkaroon ng karagdagang kaalaman and mas mag-grow pa po. Tapos, talagang tayo mga mami matitipid. So, parang dahil free, so green up ko na yung opportunity kasi matagal ko na po talaga gustong mag-candle making na training po. Kaya lang, hindi po natutuloy kasi laging marami pong aberya. Lalo na po pag sa bahay, lalo na may mga nag-aaral pa po tayong mga anak, no? So, hindi po nasasabay yung schedule. Pero thank God, ngayon po, umayon po lahat. So, para talaga po ako sa simbayanan. Tapos, ikatlong reason po is para i-giveaway sa Itbulaga po kasi yung anak ko po nagtatrabaho po doon. So, every Christmas, nagkakaroon sila ng parang mga giving sa buong staff. Masyado pong mahal kasi 100 plus po sila. So, last time, ang binigay namin is dishwashing na nilagyan lang po namin ng twist. Tapos ngayon, parang plano ko po is yung candle, scented candle naman po. So, para maiba. Kasi nakakaya po kinabossing big. Okay. Dishwashing po. Ayan po. Thank you. Pakamusta na lang din po kay ano? Kay Bossing. Good morning po. Jane po, dito po ako sa New Lower. Nag-register ko. First time po. Gusto matuto. Dagdag kita lang since may sari-sari naman siya. Sa amoy, wala okay. Mild lang. Yan lang po. Thank you so much po, Ma'am Jane. Hi, good morning everyone. Mari po, Pinagsama branch. Nag-register dahil gusto matutong magawa ng mga scented candles. And yung may mga designs, ang ganda kasi tingnan. For the scent, gusto ko po yung apple. Oo. Ano pong apple? Green apple? Green. Parang ang bango kasi ako, parang nakakaano siya. And, ayun. Thank you. Parang usually yung mga apple ko no, na na-encounter ko na sets dun sa mga na aamoy ko ng mga fragrances, parang more on the green apple. Yun. Parang maasim po kasi yung part ng red apple eh. Parang gano'n. Yes na. Good morning everyone. I'm Henry Machas. Dito sa branch na to, New Lower. Ang lahat ng set, lahat gusto ko, wala akong ayaw. Ayan, perfect. Wala na siya kaya. I'm Oliver de la Cruz from the Warbikutan branches po. Ay, hindi, the Warbikutan lang. Yung original din. Ganit, yung bakit ka nag-register, wala, something nyo lang. Something nyo, mamaya doon, yung bagong... Something naman, something nyo. Diba? Tapos, ano yung gusto mong amoy? Gusto kong amoy yung frankincense, yung frankincense. Tapos Invictus, Polosport. Yan. Tapos ang ano ko yung green apple, tsaka... yung alam sa taxi. Nga-table mo ba yung ayaw? Hindi, yung mga nasa-taxi yun, di ba? Taxi, kasama yun. Yung green apple, ayun. Nakakahindi yun. Hindi naman. Ayan, ma'am. Hello, good morning po. Kate po ako, dito sa New Lower Branch. Pangarap ko talagang train itong... Scented candle. Yes. Meron sa YouTube, pwede. Pero gusto ko actual talaga. Tsaka gusto ko po talaga siya. Marami rin akong candle, hindi ko binubuksan. Ay, bakit? Nahihilahin ko sa kulang. Kasi mahal. Kaya ngayon, i-open ko na sila kasi kaya ko pwede na gumawa. Yun lang po. Mga gustong amoy, lahat naman, ayoko lang amoy ni Bombay. Hindi sa perfume na yung
important na sa kanila. Kausap ko na yung mga candles. Ayan. Ayan, thank you so much po. Ayan, si Ma'am Rowena. Hello po, good morning. Rowena Epora po. Branch ko po is New Lower Bikutan. Mga amoy po. Sumali dito. Apat ako nag-register. Yun nga, gusto ko rin matutunan yung ibang assets. Before gawa lang po kami nila, nagawa lang po. Yung malalaking schedule. Yes, opo, natatandaan ko po kasi yung tatay ko din, sumali doon. Hindi kasi yung Meron po siya pinadala mga lang, molder. pinadala niya lang. Meron pong molder dun sa bahay. May mga molder. Ating kandila. Yung malalaki ng molder meron. Saka yung mga ganon. So, yun, ito, hindi ko pataan yan. Kasi parang maganda rin siya pang negosyo. Kasi ginagawa ko po yan before, nung wala pa ako dito sa SME. So, yun. Ang ayaw ko send, sorry ha. Apple. Apple lang talaga. Thank you. Ayan, thank you, Ma'am Rowena. Ayan po. Good morning. I'm Leia. Oo, so parang feeling ko outcast ako, wala pa akong naririnig na Muntinlupa branch. Tapos ako'y taga San Juan. So yun, so... Pinakamalayo. Oo nga, so si Rafi, kaya ako nag-register kasi hashtag Lodi ko si Rafi. Ay, wow. Kasi from HR din ako, pero hindi ako kasi talented niya. So, at least nag-HR din siya, may talent pa siya. At saka talagang, from time to time, nagko-coffee kami, magkakasama, tapos yung katukayo ko na si Wayne. Marunong talaga siya mag-share ng blessing. Kahit tulad ngayon, sinishare niya yung kaalaman niya. So, kaya ako nahilig sa scented candle kasi nung nagdibo yung anak ko, yun yung naging giveaways ko, yung scented candle na ang ganda pala niya, nakalagay siya sa lata, tapos iba-iba yung scent niya. So parang feeling ko lang, sana marunong akong gumawa ng ganito. So ito yung opportunity. At saka pagka meron ka kasing workshop, lagi kaming walang budget ni Wen. So at least ito libre. So yun. Tapos ang ayokong scent, yung amoy bulaklak. Kasi di ba minsan sinasabi nila, amoy bulaklak parang may dumadalaw sa akin. So parang ayoko yung maging cause na, di ba, yung pag may kasunod ka pa, may sumunod sa akin, amoy. Parang ako yung naging source. Amoy bulaklak. Maraming congrats. Thank you. Thank you rin po. No? Nadamay pa yung bulaklak, no? Actually, meron pang isang nagtitrending actually sa Facebook, yung mga paru-parong itim. Yan, diba? Sabi nila, kaninong lola na naman kayo yung dumalaw? Kaninong lola to? Nadamay pa yung lola nila. Ayan, yes ma'am. Hello, good morning. I'm Cathy Pagdilaw, New Lower Bikutan din. Ang tawag dito, ano nga yung Kaya mo nila? Ayun, yung gusto kong send is lahat. Wag lang yung, ayun nga, yung amoy, yung sa sasakyan. Amoy apple. Okay, yung apple. I mean, yung amoy, yung usually ginagamit sa mga sasakyan. Sa mga sasakyan po. Yun. Parang, Sobrang, oo. Alam mo yung pagpasok mo pa lang groggy ka na. Tapos, ano pa ba? Kaya ako rin nag-register dito is, ayun nga, additional knowledge, learnings, and at the same time, pwede na natin siya i-business since entrep tayo and we're co-operators. Thank you. Actually, yung iba po, no? Yes ma'am. Sige po. Bukod po dun sa ginagawa nilang business, ginagawa po talaga nilang hobby. So, yung iba natutuwa lang po na marami nakikitang figure. Mas matutuwa po kayo kapag natutunan yung gumawa ng mga parang realistic po na figure. Yan, yung mga bulaklak, yung mga parang teddy bear, gano'n. Kahit na model lang po yun, nakakatuwa po, di ba? Na parang makikita mo siya. So, bukod po doon, meron din po palang nauso dati na candle na naka-carve. Di ba? Akala ko lang dati parang ang kina-carve ay yung mga kapoy, gulay. Oo, sa mga kulinary kasi nakapagluto tayo. Ayan, di ba? Yun po, meron din po pala na gano'n. Alright, yes, next po. Good morning po. Ako po si Gemma from Pasig branch po. Ako lang yata din, taga Pasig. Bakit ako nag-register? Nakipag-agawan pa ako dun sa online kasi ang tagal-tagal ko nang gustong mag-register ng ganito, sir. Kasi medyo mahal, di ba, pag ano. At saka napakatutunan tayo
tayo. Kailangan natin matuto. Baka sakaling maisingit sa mga negosyo natin. Pagkakitaan din to. Yun ang totoo. At yun, anong gusto ko. Peppermint po. Meron pa ako sa bahay. Hindi ko sinisindihan. Kasi inaamoy-amoy ko lang kasi baka maubos. Pati cinnamon. Regalo lang po sa akin yun. Hindi ko sinisindihan kasi baka maubos agad. Lalo na pag alam mong mamahalin, no? Diba? Yung mga galing abroad pa ng handle, naku, amoy-amoy na lang talaga. Pero ang sabi daw po nila, para mas magtagal daw po yung amoy, dapat po tinatakpan po natin yung candle. Yes. Kasi kapag naka-expose po, okay lang naman po na naka-expose, kaya lang, mas naamoy natin kapag galing sa takip, tapos pabukas. Ganun po. Kaya usually po, yung mga scented candle po ay may mga takip. Yes na. Good morning po. Ako po Susan Cruz. Dito rin po sa New Lower Bikutan. Gusto ko rin po magkaroon ng additional skill sa paggawa ng candle. Yun lang po. Thank you. Ayan, thank you so much po. Ayan si Ma'am. Blessed morning po sa lahat. Ako po si Dory Moreno from C5 po. Kaya po ako nakapag-register kagabi lang po. Humabol ako. Kaya po rin ng Panginoon kasi nakahabol po para mas hindi po ako nakaregister. Tapos yun po kasi as ma'am, syempre additional knowledge po, learning po, at saka another source of income. Yes, tama po. Ayan, yes ma'am, next po. Ako po si Lizzie Almansor, Lower Bikutan Branch. Gusto ko pong matuto kaya po gusto ko umattend dito. Lahat po ng sente gusto ko. Ay, wow. Thank you, Ma'am Lydia. Ayan. Mukhang papatok po lahat ng mga amoy na yan. Good morning sa lahat. Ako si Jocelyn Aizol. Ang gusto ko ng siguro lahat, pero maliban sa kape, gusto ko yun. Instead na inom ako ng 5 tasang kape maghapon, yun na lang sisindihan ko itabi sa higaan. Parang mas mahal po yung nasindihan. Ayan. Anong amoy nun, ma'am, nung sinindihan mo kandila? Anong amoy nun, ma'am? Kape? Parang ganun po ba? Parang amoy kopi ko. Ayan. So, thank you so much po, ma'am. Yes, ma'am. Morning po. Ako po si Alma Miss Alma. Hello po. From Lower Bikutan. Okay naman po sa akin lahat ng scent. Wag lang po yung lemon. Kala ko po apple ulit. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Alma. Ayan. So, ngayon, napag-uusapan na po natin. Excited na po ba ang lahat? Yes! So, total na pag-uusapan na rin po natin dahil scented candle nga po ito. Siyempre, gagamit po tayo ng mga pabango, no? At maaamoy na bagay or chemicals, no? Bukod po doon, so since napag-uusapan na po natin, meron po kasi tayong ginagamit para sa mga scented candle. No? Minsan po kasi nang pagbabalikan po natin kung ano yung ginagamit sa mga scented candle natin or yung mga pabango natin. No? Meron kasi tayong essential oil at may tinatawag din tayo fragrance oil. No? So, ngayon, ang gagamitin po natin ay fragrance oil. So, ano po ba ang pagkakaiba ng fragrance oil sa essential oil? May nakakaalam po ba? Alam po ba nila ngayon na magkaiba po ang fragrance oil sa essential oil? Or ngayon lang po natin nalaman? Sino po nagsasabi ngayon lang? Ngayon lang, ayan. So magkaiba po sila. Ang essential oil po, ito po yung natural na nanggaling or piniga galing doon sa mga halaman. Di ba po? Yung mga peppermint, nabanggit niyo po kanina, yung mga peppermint, yung mga lemon, yung mga katas ng bulaklak. Di ba may naman po na sampagita, chamomile, yan po. Diyan po nagkakaling. Ito po yung mga ginagawa nilang essential oil. Yung mga na-extract galing sa halaman. So, pero, yung mga ito, may mga health benefit din po ito. Since natural na po ito. And, ang pinagkaiba naman po nito sa fragrance oil, ang fragrance oil po ay nagawa na po sa laboratory. So, ibig sabihin, ginawa na po natin. Di ba po, sino po dito nagsabi ng gusto ng scented candle na amoy niya yung branded na pabango? Anong pabango yun? Polo. Di ba? Unang-una pa lang, may essential oil po ba or may halaman po bang polo? Wala po, di ba?
Kaya, ginagawa po yan sa mga laboratory, ito mga scented or fragrance oil na ginagamit natin. And, ginagawa po yan ng mga scientists. Siyempre, yung mga nag-mix, ganyan, or kahit yung mga scientists. So, then mainly for scent lang po talaga siya. And ginagamit din po natin, of course, for aromatherapy. Ngayon, syempre, bilang scented candle po ang gagawin natin, gagamit po tayo ng fragrance oil. No? So, sabi nila, sa paggawa daw ng scented candle, ang kailangan lang daw po na amount or allowable daw na amount ng fragrance oil sa paggawa ng scented candle ay 6% to 12%. So, tandaan po natin yan kapag gagawa na po tayo sa sarili-sarili natin bahay. 6% to 12%. Mamaya malalaman po natin kung paano natin po computein. May math po ito ha, may math po. I-ready po natin yung calculator natin mamaya. Paano natin malalaman ang 6% at 12%? So, ang pinaka-konti ay 6% at ang pinaka-mataas naman po ay 12%. So, ano pong mangyayari kapag mas mababa po sa 6%? Anyone? Konti lang ang amoy, hindi aamoy. Plain ang amoy, di ba? Kandila lang ang amoy, walang amoy. May amoy pero konti lang talaga. Pero kapag sinindihan, hindi rin siya masyadong maamoy talaga. So ano naman ang mangyayari kapag lumagpas naman sa 12%? Malambot lang. Masakit sa ilong. Ano po? Ano ba po? Baka hindi ka... Nakakahilo. Actually, hindi po. Lahat po ng sagot natin ay mali. Baka hindi tumigas. Sorry na i-validate po ang feelings. Hindi, joke lang po. Kasi kapag sumobra, di ba, lahat ng sobra ay masama. Di ba? So, hindi naman po iyon tungkol dun sa mga amoy. Usually, kapag masyado rin pong mataas yung essential oil or yung fragrance oil na ginamit, possible din po na hindi natin maamoy yung fragrance oil. Ang mangyayari lang din kasi dahil oil po siya at wax po yung hahaluan natin, possible din po siya mag-cause ng fire. Sunog. Kasi yung oil na pupunta doon, iibabaw lang po yun yung mga sobrang oil na ginawa po natin sa scented candle, iibabaw lang po yun dito. Hindi po siya mag-mix dahil sobra na po eh. Lumalabas po siya pag sobra. Para po siyang tawis or taba. Ay, sorry. Parang ganun po. Lahat po ng sobra, lumalabas lang po siya. So dahil kapag sinindihan niyo po siya at dahil nasa ibabaw na po ang oil, buong taas po, pwede po umapoy yan at pwede po mag-cause ng fire. Eh di ba po yung kandila, maliit lang po talaga dapat yung allowable na fire. So dito, lahat po ng bilog na to, pwede magkaroon ng apoy dahil meron po siyang oil na nakapaligid. Alright po, ayan, natandaan naman po. Huwag po kayo mag-alala dahil mabibigyan naman po kayo ng copy nito. Ayan. So bilang pabango, ang mga pinag-uusapan natin, familiar po ba sa inyo to, sa mga mahihilig sa pabango? Opo. Para po ito nung natatandaan niyo po yung color wheel ng bata. Ayan. So ngayon po, ayan, pag-aaralan natin kung paano napo-form or paano nakakategorize yung mga pabango. Di ba minsan parang, ang amoy nito ay fruity, mga ganyan. Nabanggit nyo kanina ay yung fresh lang. Ano pa ba yung nabanggit nyo kanina? Citrus, floral, yan. Oo. Yan yung mga nabanggit natin kanina na amoy, na na-describe natin kanina. Pero, simulan natin yung spicy. Pag sinabi po bang spicy, ano yung unang naiisip nyo? Or ano yung scent na unang pumapasok sa atin? Maanghang. Maanghang. Ano po yung example? Sili. Yan, spicy. Opo. Pero, hindi lahat po naman na nandito ay yung lahat nandito sa fragrance wheel na to, subjective naman po. Kasi di ba minsan yung iba sabi natin, ay ayoko po ng apple. Sabi naman ng isa, ay gusto ko yung apple. Ayoko ng citrusy, ayoko ng floral. Gusto ko yung amoy ng ganito. So subjective po. May kanya-kanya po kasi tayong preference. So pwede yung spicy na to, for example, mag-categorize kayo ng ibang specimen talaga, or parang amoy na spicy sa inyo pero sa iba hindi spicy. Like for example, ginger. Ganon. Spicy po ba hindi? Yung iba spicy, yung iba hindi. So pwede mag-categorize. Minsan, nakakategorize din po sa spicy na to, yung
cinnamon. Yan, kasi maamoy po siya or ganun yung flavor niya. So, depende po dun sa mga preference natin. Pero, nagpo-fall din po siya dito sa mga category ng mga fragrances na to. Next po, gourmand. Nababasa po ba yan? Gourmand. Ano po yung gourmand? Ito po yung mga amoy pagkain. Amoy masasarap. Di ba yung mga gourmet? Yeah. Makakasosyal, di ba? So, ito po yun, yung mga amoy pagkain. Yan, yan po. Diyan po papasok ang gourmand. Next po, amber. Yan, amber. Ano po itong mga amber na to? Bato. Example po. Di ba bato yan? Mga vanilla. O yan. Yung mga halaman po, amber. Yung mga, yung woody, yung mga kahoy naman po, yung mga dagdagang kahoy. Ngayon, nauuso na po sa pabango na mahiligan natin yung mga amoy ng mga dagdag ng tulong. Agarwood. Agarwood. Ano pa? Sandalwood. Ano pa wood? Plywood. Charis. Ano ba? Bamboo. Bamboo. Ayan, medyo magkakadepende po sa preference natin kung ano. Pero yung medyo woody na sense, yun po yung hinahanap po natin dito sa part na to. Aromatic. Ano po yung mga aromatics? Yan. Aromatics. Sino po dito yung mga nagluluto? Aromatics. Mga rosemary. Yan. Yung mga herbs, yung mga plants. Diba? Diba? Yun po yung mga aromatics natin. So, doon po sila magpo-fall. Yan. Diyan sa fragrances na yan. Floral. Mga sampagita, chamomile. Ano ba? Hasmin. Ano po? Hasmin. Hasmin. Hasmin? Sampagita. Sampagita. Jasmine. Ayun. Okay. Yes po. Ano pa? Lavender. Yan, flower din po. Ano pa? Lahat ng mga flowers. Floral. Rose. Yan. Pasok po yan dito sa floral. And, ang pinaka-favorite po natin, citrus. Yan. Ano po ito? Yung mga lemon, orange, ano pa, lime. Ano pa? Kalamansi. Yan. Para sa mga Pinoy, ano. Diba? Sa amin kasi sa bansa namin walang kalamansi. Oo. Diba? Yan. Yan. Bihira lang po magkaroon ng kalamansi essential oil. Oo. Kalamansi na ano. And then, marine or ozonic. Yan. Ito naman yung parang mga amoy dagat. Yan. Marine. Amoy ano. Amoy. Di ba may mga pabango na gano'n? Na parang amoy beach. Ayan. Yan sa mga Bath and Body Works, diba? Gano'n po. Ayan. And then yung mga green. Ano po yung green? Yan. Yung mga bamboo. Grass. Citronella. Ano pa ba? Green tea. Yan. Yan ginagawa na rin kung pabango ng green tea. Actually, mahal po yun sa ibang brand. Opo. Ano pa po? Mga green. Kahit ano pong green, pasok po dito sa green. Ayan. So, paano naman natin gagamitin itong color wheel na to? Ay, color fragrance na to. Actually, ito po ay effective, especially sa paghahalo-halo ng mga mixes ng mga fragrances. Ito pong color wheel or itong fragrance wheel ang ginagamit natin. Parang color wheel lang po siya. Na kapag minix mo po yung ganito, yung yellow at red, ito po yung magiging outcome. Ganon din po dito. Pero dito, tinatawag natin sa mga fragrances na meron tayong tinatawag na kapag papagsamahin natin yung dalawang magkatabi, ito po yung kindred. So mamaya, ipapakita natin yung mga fragrance oil natin. So pwedeng i-categorize nyo kung saan siya papasok sa mga yan. And then pwedeng ganyan yung maging mixes ninyo. Alright? Magkatabi. Ibig sabihin po, kindred. For example, usually na pinagtatabi po at common na inaamoy natin na magkatabi ay itong citrus, fruity and green. Diba? Minsan yan po yung mga amoy ng CR. O kaya yung citrus floral. Yan po. Meron naman din po tinatawag na pag-combination na complementary. Ito po yung mga magkakatapat. Ayan. So ito po yung mga nauusong blend ngayon ng mga fragrance oil. Itong magkakatapat o yung tinatawag natin complementary. Ano po yung una? Kindred. And then yung isa naman ay complementary. So simple lang po. Ang kindred po, ito po yung mga pinagtatabi. So mamaya po, based dun sa mga impressions po ninyo, dun sa mga scents na nandito or available, pwede natin i-categorize kung spicy siya, gourmand, woody, kung anong amoy siya. And then mamaya, i-mix natin siya together. Alright po? Ayan.
So sa mga pabango rin po, meron po tayong tinatawag na top notes, di ba? Familiar po sa mga nagpapabango. Top notes, heart notes, or base notes. Yan. So yung top notes po, ito po yung usually na-encounter natin kapag binuksan natin yung candle. Yun agad yung amoy na nare-recognize natin. Yun po yung top notes, up to 5 to 15 minutes. Pero kapag silindihan na po natin yung kandila, minsan napapansin nyo parang nag-iiba na. Parang nag-iiba na. Parang palaunan yung kape, parang nagiging Milo na. Nagiging chocolate yung amoy niya. Diba? Yun po yung heart notes. At yung naglalas, yung pinaka nagtatagal, for example, up to 50 to 60 minutes, pag lumagpas na po yun na po yung tinatawag na base note. Kung ano yung ma-recognize na smell after nito. Minsan kasi sa isang, for example, ito, baby powder. Minsan kapag sisindihan mo siya, yun yung maamoy mo, pero kalaunan, nag-iiba siya kapag tumatagal. Diba? May napapansin po kayong ganun. Kapag, lalo na kapag pabango, kapag na-spray mo siya, ito yung smell niya. Pero kapag tumatagal or natutuyo siya, or napapawisan din siya, nag-iiba rin yung smell. Yun po yung tinatawag natin na pagkakategorize ng top notes, heart notes, at middle notes. Gets po? Ayan. So at least naiintindihan po. Next. Bakit nagka? Nagbabago ang smell ng mga Kasi yun po yung ginawa ng mga chemicals natin. So nasipin po talaga siya. So especially, kasi diba nag-mix tayo ng mga, nag-mix kasi tayo ng mga scents. Especially for example, kung paghahaluin natin yung baby powder, rose, or paghahaluin natin itong tatlong to, or yung sinabi natin na dalawang ingredients na complementary. Minsan ang unang maamoy mo, dahil mas marami yung baby powder, yun yung unang maamoy. And then kalaunan, dahil naghalo ka na, for example, ng rose, sa bandang dulo, yun yung maamoy mo, kaya nagbabago siya. So naiiba siya, naamoy mo pa rin yung mga nilagay mong scents. Yan, especially, nagmamatter lang po yun kapag nagko-combination. Pansin po ninyo, dun sa mga scented candle, marami pong mga scents na nakalagay doon. May sandalwood, may rose, and everything. Hindi lang po siya isa. So, ibig sabihin po, yun po yung mga possible na maamoy nyo dun sa mga susunod na oras. Once na sinindihan nyo, or in-apply nyo po yung mga perfume na fragrance natin. Yan po. So, ma-observe nyo po yun. Try nyo po. So, actually po, wala naman pong perfect day when it comes to scented candle. Lahat po ito itatest natin. So, bago tayo mag-create ng isang scented candle or some perfect na scented candle, need po talaga natin siyang i-test. Tapos, doon mo malalaman kung nag-aamoy siya na ganito or something ganyan. Alright? Ayan. So, bukod po doon sa mga fragrance oil na nabanggit, ano pa ba yung mga gagamitin natin for scented candle? Ayan. Ready na po ba ang lahat? So, unang-una po, ang una po natin gagamitin ay ang soy wax. Ayan. Ito pong soy wax, ito po yung gagamitin natin ngayon. Ito po yung nandito ngayon sa ating lagayan. So, ito po yung soy wax kapag hindi pa po siya na-melt. Ayan. Pataas na lang. Ano yung soya? Yes, dahil po tinawag po siyang soy wax, literally, galing po siya sa Soya? soya. Soybeans, no? Dahil galing po siya sa soybeans, yan, tahok po. Yan. Yan, galing po siya sa halabang soya. So, meaning po, dahil soybeans po siya, 100% natural po siya. So, natural po siya. Then, pangalawa, ito pong soy wax, yung pinakamalinis, yes, ma'am? Pinakamalinis na less yung soot. Pag sinabing soot, alam niyo po yung sa mga, ayan, sige, sabihin na natin yung mga sperma na candle. Yung sperma po kasi na candle, ang ginamit po doon ay mga paraffin wax. Yung paraffin wax po, yun po yung isa sa mga kinoconsidered na toxic. Yun po yung pinaka-toxic na wax na na-encounter natin. Bakit? Para po siyang tambucho. Napapansin niyo po, di ba? Minsan, nagkakaroon siya ng itim na uso. Yun po kasi yung ini-emit or parang may release ng wax.
yung chemical na yun, kaya nagkakaroon ng itim na usok. Dito po with soy wax, mas malinis siya. Kasi mas natural yung ginagamit natin na soy wax na galing sa soybeans. So wala po siyang ganon. Wala po siyang itim na usok, mas clean siya. Kaya yung iba, di ba, parang may nababalitaan kayo, nagsiscented candle siya pero parang nagkaroon siya ng lung cancer. Ganyan. Kasi yung ginamit po pala dun sa scented candle na ginagamit niya ay paraffin wax. Yan kasi ang mausok yung paraffin wax. Yes po. Yun po yung mausok. At hindi rin po natural ang paraffin wax. Chemical medium po siya. Sir, paano yung beeswax? Kasi sa probinsya namin, yun yung pagka may Natural din po ang beeswax since galing po yun sa mga bees. No? So, natural din po. Safe din po yun. Mamaya po, i-discuss po natin ito. Pero hindi po natin siya gagamitin ngayon. Ang beeswax po kasi, most commonly, ginagamit po siya sa mga molded. Yung may mga figure po na inaano po natin sa mga silicone molder or ginagamit siya sa mga cosmetics. Mas ginagamit po natin yung beeswax yun sa mga bangs, yung mga pangkatiko. Yan, ganun po. Mas ginagamit po natin yung beeswax sa mga lipstick, cosmetics. Yan. Doon po natin siya mas ginagamit. Pero ginagamit din po natin siya sa candle. Kasi maganda rin po yung property na meron po yung beeswax. Kasi natural din po yun, bukod doon. Yan. Ang iniiwasan lang po natin na hindi po talaga natural na scented candle ay yung mga paraffin wax. Yan. So, alam niyo po yung... Pwede po yung soy wax sa model. Pwede rin po. Opo. Pero, may type po kasi ng soy wax na nabibili sa market. Meron pong soft type na wax. Meron din po hard type na wax ng soy. Kasi kapag ito, soft type po ito po usually yung mga nakilagay sa mga vessel or yung mga garapon. Yun po yung pinagagamitan nun. Pero kung molded po ang gusto nyo, ang bibili nyo po sa market is yung hard type na soy wax. Opo. Kung ngayon po, ito po yung, ganito po yung texture niya sa soft type. Kapag sa mga hard type naman po, pellet type naman po. Pag sinabi pong pellet, para po siyang munggo. Ganun po siya. Sa mga hard po, sa mga molded po. Yan, okay. Pero we suggest po na beeswax din po yung gamitin kasi mas matigas po siya. Opo. Kasi possible na kapag gumamit kayo ng soy wax naman sa molded na wala pong container, pag demold nyo po, possible din po na masira naman din. Pero minsan, ginagawa nila para gusto pa rin nilang may part ng soy wax, hinahalo po nila yung beeswax at yung soy wax. Pwede din po yung gano'n. Yung sa mga kandila na mabilis matutunaw, anong ginagamit na materials mo? May kandila kasi mabilis na mga... Usually po yung sinasabi niyo po yung parang mga spermatite, yun po yung paraffin. Paraffin mo ang ginagawa. Paraffin wax po. Pinakamura po po kasi na wax yun sa market. Yun po. Kaya kung napapansin niyo po, yes ma'am? Actually, pwede po natin siyang mabili sa Shopee. No? So ngayon, opo, meron po, pwede ko rin po i-share sa inyo kung saan po tayo bumibili o yung mga recommended natin na seller for candle making. So actually, kapag yung na-target nyo po yung seller natin na candle making yung forte, alam niyo na kung ano yung gagawin. For example, ito pong mga jar na to. Ano po yung thread na bagay sa kanya? Mga ganyan-ganyan. Mamaya po malalaman niyo po kung bakit ko po nasabi yun. So, pero, i-share ko po sa inyo yung mga resources natin later. Alright? Okay. And then, yung soy wax din po, ang pinakamaganda na mag-carry ng mga fragrance oil. Sila po yung pinakamalakas ang kapit ng amoy kapag ginagawa natin itong scented candle. Kaya kung napapansin niyo po, halos lahat po ng scented candle ay soy wax. Ayun pala, meron pa pala dun sa paraffin. Ano po yung mga favorite nila brand ng scented candle? Liwan. Scented candle na, scented. Sperma yan. Sperma. Familiar po kayo sa Bath and Body Works? Yeah. Sa market meron. Market. Bath and Body Works. Minsan kapag titigil po kayo ng scented candle, i-check niyo po yung label. Check the label, mami.
Ayan, titignan nyo kung may paraffin. Kasi kung may paraffin siya, hindi siya safe sa atin. Kasi hazardous is hindi po, original naman po siya na Bath & Body Works sa brand. Kaya lang, si Bath & Body Works kasi pala ay gumagamit ng paraffin wax na hinahalin sa soy wax. Opo. Yung iba, kaya yung hinahalo yun, kasi mas malakas po talaga kumapit ng scent itong si soy wax compared to other type of wax. Yeah. So, ayan, mamaya, yung gel wax po mamaya, ipapakilala ko po sa inyo. So, hindi po natin siya nilalagyan ng scent mamaya. So, yun po. And then, bukod po doon, wala po siyang chemical. So, wala pong halong chemical. So, pure natural po ang soy wax. So, kaya ito po yung pinaka-recommended sa lahat. Especially kung sino po dito may mga pets. Di ba po, minsan na-allergy po yung mga pets natin sa candle, sa scented candle. May mga certain po kasi talaga na fragrances din na pwede sa mga pets. Meron din mga pets na na-allergy sa mga scents. Yan, ano-ano po yun. Yung mga safe po, yung mga natural din po na flavor. Yung mga lavender, safe po yun sa mga pets. Pero yung mga other na scents, like yung mga Bath & Body Works na, oo, yung mga branded na pangbango, very low po. Kahit soy wax po yung gamit natin, very low po yun dun sa mga pets. Kung gusto nyo na, for example, advocate po tayo ng pet-friendly na soy wax candle, yung mga safe po na scents, yung piliin natin. Magsimula po tayo dun sa mga natural. Yan, yung mga green, yung mga lavender, yan, mga ganun. So, safe po yun sa mga pets natin. So, kasi wala po siya halong chemical, puro natural. Ayan. So, ang next na po na gagamitin natin ay gel wax. Ito po yung pagbibigay po sa akin, tuwang-tuwa po tayo no? Kasi parang may water effect. Tapos parang nandiyan sa mga ilalim yung mga kabide. Yung mga shell, di ba? Or yung mga decorations. Ayan. So, yan po ang gel wax. So, combination po siya. So, chemical din po talaga siya. Pero, more on resin and mineral oil yung gamit natin dito. Kaya, kung mapapansin nyo, kung hahawakan nyo po siya, medyo frizzy po siya kasi more on the mineral oil po ang gamit. So, pero ang cons naman po dito, medyo kapag mineral po na, ito po ang gel wax. Kapag hindi po natutunaw. Hindi po ito implant sa head. Hindi po ito yun Pero ito po ang gel wax kapag hindi pa po natutunaw. Yan. Sino po mahilig sa squishy? Ayan. So, yan po ang gel wax, no? Pero, ang cons naman po dito sa gel wax, medyo matagal lang po siya tunaw. Diba? Slow melting point. Kaya, high po yung temperature na kailangan natin kapag i-melt po natin siya. And then, ang cons din dito, kapag ginawa natin siya, kailangan mabilis ka rin pong gumalaw. Kasi mabilis din po siyang matuyo. Hindi mo pa natin nalilipat sa garapon. Oo, di ba? Or something ganyan. Meron din pong dalawang type ng gel wax. Isa pong hard type ng gel wax at meron din pong soft. Yan pong hawak nyo, yan po ay soft. Soft wax. Yan pong soft na gel wax, recommended lang po siya sa mga vessels na kagaya nito, yung may container. Pero yung hard wax, pwede na rin po siya namumold o sa mga molder natin. Kasi diba minsan gusto natin i-mold siya, diba? Pero itong type na to, na soft wax na to, mas bagay siya sa mga may container o vessel. Ganon din po ang soy wax. Alright po? So next po, ito po yung mga iba-ibang type ng soy wax din po. Pero hindi na po natin ito gagamitin for the meantime Ang gagamitin lang po natin ay yung soy wax at yung gel wax. So una, natural din po ang coconut wax. Yan, meron din po tayong tinatawag na coconut wax. Medyo mahal din po. Opo. Kapag mga Filipino-made po talaga, medyo mahal din po talaga. So, eto, wala rin po siyang amoy. Wala naman po siyang amoy. So, natural din kasi galing po siya sa coconut milk. O laman ng niyog. Ano sa Tagalog nun? Niyog. Yan, di ba? So, considered as the best and healthiest type din. And does not produce as much as food. Meat. Okay. Meat. Yes. Mismong laman. Parang ganon.
And then, mabagal din po siya. Pero, ang cons naman din dito, kapag gagamitin natin itong coconut wax, medyo sobrang lambot naman po nung mapuproduce natin na scented candle. Minsan naman, may iba naman sa atin na gusto na parang nakikita na creamy. Oo, may ganun po ba sa atin na parang gusto natin creamy yung kapag nasusulog na po yung scented candle natin. Mas gusto natin na parang malambot siya. So kung gusto niyo po ng ganun, coconut wax. Kaya lang po medyo mahal po at pricey po ang coconut wax sa market. Ngayon, meron din po tayong tinatawag na coco soy wax. Simple lang po ito. Pinagsama lang po siya na soy wax at coconut wax. So, si coconut wax kasi, cream din siya kapag nabuo. Pero kung gusto mo nga din naman ng medyo creamy or something ganyan, sinasamahan din natin siya ng coconut. Yan. So, magaling din kasi kumapit ng amoy ang coconut at soy wax. Kaya naman, ito yung sinasabi ni Sir Ray, no? Yung white and yellow beeswax. So, usually ito po yung mga ginagamit natin for cosmetics. Yan. Or yung mga molded candle. Yan, beeswax. Ngayon, may sinasabi po dito na white and yellow beeswax. Ano daw po ba ang pinagkaiba ng white sa yellow? Siyempre, kulay. Kulay, color. Tama, very good. Ano po? Ano ba yun yung pure? Ano yun yung may bleach? Natural yellow? Ano po? Di po tayo titigil dito. Hindi, joke lang. Ano yung white bleach? Actually, wala naman po. Wala naman po pinagkaiba yan. Kaya lang, yung iba kasi, yung white, gusto nila na kinukulayan. Ito kasing yellow. Ito talaga yung natural color ng beeswax. Para po siyang asukal. Ganon. Ano po yung natural na kulay na asukal? Refined. Brown. Brown. Para po siyang ganon. So ngayon, medyo na-process na po siya kaya nagiging white. Kaya dito po ba, yung mga usually ginagamit sa mga cosmetics yung white. Kasi itong yellow, medyo mahirap po habulin yung kulay nito. Yung iba naman, mas prefer na yellow. Kasi di ba may mga bag po kayo nakikita yellow. Malamang po yun, natural na beeswax po yung gamit na walang colorant yung ginamit. Alright. Tanong po, nakakasabay po? Nakakasabaw? Ayan. So next po, bukod po sa mga wax na to, meron pa po tayong mga ibang gagamitin. So hayaan niyo pong ipakilala ko sa inyo. Ito na po ang mga tinatawag nating wig. Yan, or cotton wig or candle wig. Yan. Isama na rin po natin sa listahan ng wig top at stickers. So ito po yung ginagamit natin sa Mitsa. anong Tagalog doon? Mitsa. O, mitsa. Ito po. Opo, ito po yung mitsa. Opo. Usually po, sa mga sa Shopee naman po, may nabibili na parang sinulit na type. Pero meron na rin pong nabibili na ganito. Mas matibay ito, no? Ayan, opo. Mas matibay. So ngayon, pwede po bang bumili ng kahit anong mitsa? Eh bakit dyan, sir? Meron sinasabi na 25S, 30S, 40S, 50S, 60S. O may ibang diameter. May mga iba-iba siyang diameter. Ibig sabihin, itong size na to, pwede siyang sumako sa kandila or tumunaw ng kandila na gano'n ang diameter. Ibig sabihin po nitong 25, 30, 40, 50, 60 ay yung mga size po ng wig na ginagamit. So mas maliit po yung whirlpool o yung matutunaw, mas malaki po yung matutunaw. So kasi ang goal po natin sa isang scented candle or kandila, gusto natin ay matutunaw po lahat hanggang gilid ng galon. Sino po gustong gano'n? Yes. Sino po gusto ng gano'n? Sino po ang naiinis na hanggang gitna lang? Oo, ako. Namamatay yung candle eh. Oo, nagkakaroon ng hukay. Sino po naiinis sa gano'n? Naiinis po ba ang lahat? Naiinis nila po. Tapos gitna lang, di ba? Ay, nakakainis. Nauubos yung mitsa eh. Hindi mo na siya masindihan. So pag sinindihan mo siya, hindi na rin matutunaw lahat. Iilalim na lang. Alam mo po ba kung anong reason nun?
Alam niyo po ba kung sino ang may kasalanan nun? Si Micha. Pwede pong si Wick. Pwede rin po ang Wick kasi hindi po sapat yung Wick na yun doon sa ano. Pero minsan, kasalanan nyo. Kasalanan nyo. Ang isang kandila po kasi, or scented candle, or yung nasa container na candle, meron siyang tinatawag na memory candle. Meron siyang memory candle. Meaning, kung ano yung huling nasindihan, yun yung nakakandaan niya. Kaya kapag nagsindi kayo, at pinatay nyo agad na hindi pa po tunaw ang lahat hanggang gilid ng garapon, possible na yun yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng memory candle. Kailangan kapag magsisindi po tayo, kailangan at least 4 minutes man lang or at least matunaw po yung buong gilid ng garapon. Kasi kung hindi nyo po gagawin yun, di ba minsan, hindi na, sayang yung amoy, mauubos, di ba? Kaya papatayin ko na. Hindi natin alam na may bilog pang nakikita tayo. So, once na sinindihan ulit natin yun, hindi na yung gigilid. Yun na lang yun. Doon na lang po siya sa gitna mauubos. Di ba? Oo. Depende po yun doon sa size ng jar. So ngayon, para hindi po kayo mahirapan, actually, tinetest po talaga kada candle jar. Paano natin malalaman kung ano po yung tamang wick? Actually, kahit sino pong tanongin natin na gumagawa ng kandila, ay hindi po alam ang perfectong sagot. Kasi kailangan po natin i-test yung bawat gagawin natin na kandila. Ngayon po kasi, na-test na namin kung ano yung susukat dito. Ang number po nito ay number 35. Number 35, na magkakasya po dun sa amber bottle natin. Number 35. Yung isa naman po, ang gagamitin natin doon ay number 50. Okay, so doon sa amber jar, sa amber bottle, ang gagamitin natin dyan ay 35. Ano po tingin na S? Bakit po may mga SS dito? Size? Strand. Yeah, perfect. Bigyan na ano yan. Yan, strand po. Yan po yung mga sizes po. 25 strand, 30 strand, gano'n. Yun po yung sizing na mga wig na ginagamit natin. Alright po. Nakakasabay po? Alright. Ayan. Exciting. Yan. Ang susunod naman pong ipapakilala ko sa inyo ay vessel. Ano to, bar po? Hindi. Ito po yung natawag natin sa mga candle container natin. So ngayon po, dalawa po ang candle vessel natin. Isa pong amber bottle at isa pong clear. So ito po, gagamitin natin para at least medyo matutunan nyo lang po at least yung basic. Hindi po muna tayo medyo mag-decorative kagaya ng mga figure na flower or something. Medyo on the basic side muna tayo. Pero, dadagdagan po natin ng konting art kasi gagawa po tayo na mamaya ng latte. Coffee latte. So ngayon, paano nyo naman malalaman kung tama po ang jar na gagamitin natin? Sabi kasi dito, dapat ang jar na gagamitin natin ay heat resistant. Diba? Kasi bakit? Kasi aapoy siya eh. Aapoyin natin yung candle. Iinitan natin yung candle. Matutunaw siya. May initan. Eh di ba po, kapag hindi po heat resistant, ano pong nangyayari sa bote? Nababasa. Pumuputok. Nababasa. So, paano nyo naman po malalaman kung heat resistant po yung gagamitin yung jar? Ganun din po. Ilulubog nyo lang po sa mainit na tubig. At kapag hindi po pumutok at na-sterilize siya, heat resistant po yung jar na gagamitin. Kung hindi nyo pa po alam pero minsan, sa mga candle store talaga, mga heat resistant na po yung mga binibenta nila. So, yun. Next, wax melter. Ayan. Actually, ito po yung isa sa mga ginagamit ko pong wax melter. Medyo pang malakasan na po kasi ito. Yan. Pero, kung nasa bahay lang po kayo, pwede nyo pong gamitin ang double boiler method. Yan. Sino po dito yung mga nagluluto at natutunaw ng chocolates? Para po tayo natutunaw lang ng chocolates. Ganun lang po. Yun. Papaapoyin mo lang po. And then, maglalagay ko yun ng fat. And then, papatungan nyo ng isang kaserola o bowl. Then, doon nyo ipapasok yung wax. Then tutunawin nyo para lang po kayo natutunaw ng chocolate.
Yan. Pero, kung makakabili naman po kayo nito, or meron na po mas maliit nito na parang for good for 1 kilo, pwede rin naman para mas mabilis ang buhay. Kaya, hindi, iba to. Lagay ito ng ano, lagay ng papalitan po. Hindi, joke. Wax melter din po. Wax melter. Wax melter, yes po. Pangmalakasan po talaga. Rice cooker. Hindi po rice cooker. Pang ilang kilo? Mga 9 kilo. Ayan. So, yun po. Yun po kung mga gagawa po tayo sa bahay lang. And then, gagamit din po tayo ng thermometer. Sa scented candle po kasi, or dun sa paggagawa natin ng soy wax candle, nagmamatter po ang, hindi po tayo dito parang melt and pour. Diba? Kagaya sa chocolate na ano daw ganyan pwede po. Hindi po gano'n ang labanan ngayon sa kandila. Kailangan meron pong tamang timing kung kailan natin dapat tunawin. Ilang temperature yung kailangan natin kunin sa pag-melt. May temperature din po na kinukuha tayo sa tamang paglagay ng mga fragrances. May temperature din po tayo na inaabangan bago natin ibuhos doon sa candle jar natin. Especially kung mga basic candle po. Pero kung mga art candle po, medyo hindi naman din po na pamatter. Basta lang po, ma-blend natin yung fragrance oil dun sa tamang temperature. Okay na po yun. Yan. Pero, nagmamatter po, ibig sabihin po, nagmamatter po ang thermometer sa atin. So, magiging friend po natin yan mamaya. Alright? And then, ito rin po. Ayan. So, weighing scale. Dami naman daw bibilihin. Hindi. Pwede naman magsimula sa bahay. Kung meron naman kayong mga double boiler, gano'n. Hindi naman kailangan agad magsimula naman. Yeah. Oo. So, bibili ka ng mga medyo maliit lang. Mga ganyan, pwede yan. Hindi po yan pang color decrease na parang minimeasure natin. Pwede din po yan. Actually, kitchen, para sa kitchen po talaga yan. Pero pwede po siyang gamitin. Kasi nag-measure na po siya. Ayan. So, magiging friendly po natin yung ayan. Kung mapapansin ninyo, ang mangyayari dyan, ang mga oil na to, bakit sinasabi ko kanina na 100 grams, parang gano'n, instead na ml, or 30 grams instead na ml. Bakit po grams yung hinahanap natin, hindi po ml? Itong oil na to ay liquid. Maliitan lang. Solid siya. Ang oil na to ay liquid, pero ang ginagamit po natin ay grams sa pagkuha. Bakit? Kasi yung percentage. Ayan. Kung mapapansin nyo rin po, kung bibili na po kayo ng mga fragrance oil, huwag po kayong magtatampo kung yung 100 ml na sinabi niyang 100 grams ay hindi puno. Kasi actually, ang nagmamatter po sa mga oil ay grams, hindi po yung ml. Grams po yung hinahanap natin. Bakit? Kasi iba-iba po ang weight ng bawat oil. Tama? Diba? Iba-iba ang bigat nila. Iba-iba ang properties nila. Kaya grams po yung hinahanap natin pagdating sa pagsukat ng mga fragrance oil. Especially lalo na po, mas mabigat po ang essential oil. Opo. Kaya huwag po kayong magtatampo at magre-review agad sa Shopee Essentials nyo na hindi po puno. Di ba may mga ganong comment? Yeah. Kasi ganun po yung properties ng isang fragrance oil. Yan. So, yun po yung paggamit natin ng weighing scale. And then, meron din po tayo dyan. Actually, chopstick po yung nagamit natin. Pero anything po na pwedeng pahalo, pwede po natin gamitin. Yan. Stirrer or spatula. Yan. Kung medyo mas malaki po. Yan. Pwede rin spoon. Basta panghalo po. Na pwede po pang-mix ng ating fragrance oil sa wax. Next, ayan, heat gun. Ayan. So, heat gun, na yun po yung mga parang mahaba dyan. Pero actually, ang personal na gamit ko po talaga yun ito. Hindi po ako magtutubigan. Pero actually, ito po yung gamit ko. Ito po yung nagsisilbi natin skincare para sa mga candle. So, mamaya makikita nyo, bakit po solid naman or pantay naman yung pagkagamit natin or pagkabuhos natin. Pero bakit parang may bako-bako yung candle natin? Makikita nyo. Bakit po ba ganon?
Kasi natural po yung gamit natin na soy wax. Possible po na ganun. Wala pong mali doon sa ginawa natin. Look. Ayan, hello. Ayan. So wala pong mali dahil natural po. Pero, nagmamatter din po kasi ang temperature. So possible na ganun yung mangyayari sa mga candle natin. Pero okay lang din yun kasi good problem din yun sa atin. Kasi natural po yung ginagamit natin. So walang halong chemical. So kaya, yun nga, kaya gumagamit din tayo ng thermometer kasi nagmamatter din po talaga yung temperature. So mamaya po, medyo hinaan lang po natin yung aircon kapag medyo nag-mix na po tayo. Kasi kapag pupunta po kayo dito, mamaya pag kumuha po kayo ng wax, pupunta po kayo dito. Yung travel time po, papunta dun sa mga table nyo, possible po na bumaba na po yung temperature at hindi po natin ma-meet yung tamang temperature kapag nahalo na po tayo ng blend. Yeah. Alright? Sige. So next po, ayan, actually yun na po to. Ayan. So, ready na po ba ang lahat? Ayan. Siyempre, unang-una, safety first, no? So, siyempre, gusto natin tandaan na ang pagsali natin dito sa candle making workshop na to ay sinasaalang-alang pa rin po natin ang safety at kapakanan po ng bawat isa. So, ang safety naman po ay responsibility po natin ng bawat isa. So, kaya mag-ingat po tayo kasi ngayon po, sa pagkakataon to, magsisimula na po tayong gumamit ng may init na bagay, lalong-lalo na po yung wax melter. So, medyo mainit po yun. Yung mga fragrance oil po. So, mga chemical po ito, pwede makasakit po sa atin, direct po sa skin. Ayan, yun yung mga waxes po natin. At gagamit din po tayo ng mga glass materials. Kaya medyo doble ingat po. Ayan, so, pero ang mahalaga po ngayon, syempre dapat mag-enjoy po tayo sa paggawa ng candle. Pero may doble pag-iingat lang po. Ayan. Ayan. So ngayon, magkakaroon po tayo ng activity at papalipatin ko po kayo dito sa ating fragrance bar. No? So siguro by table na lang po muna. No? Pero nakikita niyo po ba yung white na parang paper dyan sa inyo? Ito. Stirrer. Ngayon, Cement, ang gagawin ninyo, nakikita niyo po itong mga pangalan ng fragrance oil. Pipili kayo ng 3 dito na gusto ninyo na maging part ng scented candle. 3 lang muna, 3. Kunyari, naka-3 kayo para mabigyan ng chance mamaya kasi medyo konti lang po ito. So ngayon, pipili muna kayo ng 3, isulat niyo po dito. Opo, 3 set na gusto niyo. Pero, ang mangyayari dyan, yes, 3. Isulat niyo po dito, tag-iisa po. Yan. Tapos mamaya, pwede po kayo mag-share, pwede kayo mag-partner. Ang gagawin niyo muna ngayon, bago niyo po sulatan, itutupi po natin. Akala niyo po design lang. Tutupi po natin yan. Ng ganito. At kailangan makagawa po kayo ng ganito. Kailangan gawin niyo po siyang ahok. Yes po. Opo. Ganito po. Basta magano po siya ng ahok. Ano pong purpose nito? Yan. Kasi mamaya, yung naisulat niyo po ng mga fragrance oil, ay itetest niyo po dito. Magsasampling po tayo. Pag sinabi pong sampling, tuldok lang po. So, kunyari po, ganito. Ang napilitan niyo, ganito. So, dito niyo po siya ilalagay. Yan, tuldok lang po. And then, hayaan nyo na po siyang patuyo or ma-absorb po ng paper. Ano pong purpose nitong pagkatupi natin? Para naman po, pag tinapat po natin or nilagay natin sa ating table, ay nakaangat po siya. Hindi po siya sasawsaw dun sa lamesa. Ganun po. Okay? So, ready na po ba ang lahat? Ready na.
Ayan, ngayon, ang uunahin po muna natin na table. Tapos sulatan na po natin ang pangalan ng kukunin natin. Pili ko siya. Tapos hanapin natin. And then, ayan, nakapag-desisyon na po ba? Parang 1 million pesos ha. Oo. Sir, wala ba yun, sir, yung scented candle nag-absorb ng amoy para pets mo sa bahay? Wala ba yun? So ngayon, very ko lang din po sa pag-sampling na wala man tayong matatapon kasi at least ground count. Medyo mahal po fragrance oil. Yan, sayang naman. Tapos mamaya i-close po natin. Pag nakapag-sampling. Ayan. Tapos kapag nalagay nyo na po, paano nyo po aamuyin? Yung iba po kasi ang ginagawa, inaamoy directly. Hindi po. Since naglagay na po tayo dito ng sampling, dito nyo po aamuyin. Hihintayin nyo po muna ma-absorb ng paper ang oil, and then paano nyo po aamuyin? So, Parang yung pump sa perfume. yes. Ganun po. Ngayon, kung gusto nyo, mamaya is combination po ng mga oil. Kunyari, 2 pong scent. Kung pipili po kayo mamaya, hanggang 3 scents lang po. Kasi pag masyado pong marami, medyo may hirap na pong maamoy or ma-recognize. Pero yun po siyang 3. Kung halimbawa, ay, ganyan. Mabango siya pag pinagsama. Ganun po. Para malaman nyo po kung compatible sila. Alright po, sino po muna? So ready na po ba? Ready. Ayan. Siguro po, yung table na to, dito po sa side na to. And then yung table po na to muna, dito naman po sa side na to. Alright po. Ayan, may start na po. Hello po. Ayan, per table daw po muna. Table 1. Ayan, 1 to daw po muna. 1 to. Hello po, habang nakapila po ang table 1, 2, mag-distribute lang po kami ng snacks sa table 3 and 4. So currently po, ang nagsasampling lang po ay ang table 1 and 2. Ayan. Ang number 3 at 4 po, pwede na po kayong mamili dito sa ating listahan kung ano para mas mabilis po tayo
makapunta sa ating previous bar. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause only you know I knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the work. Cherry blossom ko niyan. Lavender. You've been sick before you know, so why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next. We're scared of having nothing left. Look, don't give me wrong. There is no tomorrow. So all Ayan. Parang okay na po ang table number 1. Yung table na po, si ma'am. Kayo po, number 3. Table number 3 po, pwede na po pumunta sa pages po. Anak sa ating table number 4.